tatlo sa laban kay George Chambers ilang taon na ang nakakaraan. Dahil sa malubhang pinsala, ang makapangyarihang si Boyka ay minamaliit na ngayon, at inaalipusta na din ng warden na si Dmitry at ng mga gwardya, na ginawa siyang tagapaglinis ng bilangguan. Kahit na si Boyka ay hindi na isang fighter, ginaganap pa rin ang mixed martial arts matches sa Chornya Cholmy Prison, kung saan si Vladimir Saikov ang pinakamalakas na fighter, at si Gaga ang kanyang sponsor. Ang mafia boss na ito ay dating mga promoter ni na Boyka at Chambers. Pagkatapos ng laban, si Boyka, na ngayon ay ibang-iba na ang itsura, ay nagpupuna sa sahig ng kulungan, nang dumaan sina Gaga at Dmitry. Ang isa sa mga subordinate ni Gaga, na nakilala si Boyka mula sa kanyang mabagal na paglakad, ay nag-alok sa kanya ng pera, na agad niya namang tinanggihan. Samantala, lumalabas na mas pinalawak pa ni Gaga ang kanyang prison tournament business sa isang inter-prison martial arts tournament, na tinatawag na Prison Sports Competition o PSC, na tinitipon ng pinakamahuhusay na mga fighter sa bilangguan sa buong mundo, upang makipagkompetensya para sa mga premyo, sa anyo ng pagbubura sa lahat ng mga criminal records at maagang paglaya. Nang sabihin ni Gaga kay Boyka ang tungkol sa Inter-Prison Martial Arts Tournament, at siya ay magkakaroon ng preliminary round sa Chornya Cholmy Prison, ipinahayag ni Boyka ang kanyang pagnanais na sumali sa tournament, lalo na pagkatapos niyang mabigong makakuha ng parol. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Gaga dahil hinusgahan niya ang kondisyon ng tuhod ni Boyka, at sinabing laos na siya. Dahil sabik na sabik si Boyka na makahinga ng kalayaan, sinimulan niyang sanayin ang sarili, at nag-aalab na maibalik sa dati ang kanyang tuhod upang makalaban siya muli. Pagkatapos nito, ginupit niya ang kanyang buhok at pinutol ang kanyang makapal na balbas. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos talunin ng kasalukuyang naghaharing kampyon na si Vladimir Saikov ang kanyang kalaban sa huling round ng prison tournament, binato ni Boyka ng tubig ang lalaki at hinamon siya sa isang labanan. Si Saikov, na galit dahil sa mapangahas na kilos ni Boyka, ay agad na tinanggap ang hamon. Maikli lang ang naging laban ni Boyka kay Saikov, at mabilis niya itong natalo, kaya siya ang naging representative ng Russia para sa PSC event. Ang pagbabalik sa ring at muling pagkakatikim ng tagumpay ay tila nagbalik sa fighting spirit ni Boyka, na matagal nang nawala sa laban na nagpasikat sa kanyang pangalan. Hindi nagtagal, inilipat si Boyka sa Korgun Prison sa Georgia. Kasama niya ang 8 pang prison fighters mula sa iba't ibang bansa, na maglalaban-laban sa PSC Martial Arts Tournament. Pagkatapos ay tinipon ang mga fighters at binigyan ng direksyon ni Warden Kuz. Ang mga prison fighters na lumahok sa tournament bukod kay Boyka ay sina Krates mula sa Croatia, Dupont mula sa France, Mavros mula sa Greece, Lomchai mula sa North Korea, Silva mula sa Brazil, Turbo mula sa Amerika, at Dalor mula sa Colombia. Nang pinapunta sa kani-kanilang selda, nakita nilang nililinis ng mga opisyal ang isang malaking lugar sa kulungan na gagawing battle arena. Samantala sa ibang lugar, si Gaga at 2 pang ibang mobster, si Fernati at Rezo, ay tinatalakay ang mga isyu sa pagtaya, kung saan iminungkahi ni Rezo na tumaya lamang sila sa isang fighter na may pinakamalaking potensyal na manalo, at ito ay si Dalor, na nabunyag na isa ring pangunahing fighter ni Rezo. Gayunpaman, si Gaga, na tumaya sa tagumpay ni Boyka, at si Fernati, na tumaya sa tagumpay ni Turbo, ay pinanatili ang kani-kanilang mainstay fighters, dahil naniniwala sila sa kakayahan ni na Boyka at Turbo sa pakikipaglaban. Kinabukasan, ang mga prison fighter ay dinala sa stone mining area, kung saan ang mga mandirigma mula sa ibang bansa ay pinipilit na gumawa ng mabigat na trabaho sa ilalim ng pagbabantay ng mga gwardya, habang si Dalor ay nakaupo lamang at nagbabasa ng isang libro. Tila ang iba pang mga fighter ay pinapahintulutan lamang na magsanay ng 1 oras bawat araw upang maghanda para sa laban, at kailangan pa ring gumawa ng mabibigat na trabaho sa rock quarry sa loob ng mahabang oras, habang si Dalor ay merong special treatment sa kanyang sparring session at hindi pinapayagang gumawa ng mabibigat na trabaho. Habang nasa minahan, si Boyka ay nagkaroon ng pagtatalo kay Turbo, na sa tingin niya ay puro lang salita si Boyka. Nang bumalik ang mga fighter sa bilangguan para sa 1 oras na training session, si Dalor ay nilapitan ni Kuz, na nagbigay sa kanya ng performance-enhancing drugs. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng tournament. Ang madla ay tila sabik na sabik at tumaya ng malaking halaga ng pera upang suportahan ang kanilang mga pangunahing fighter, na talagang magpapataas ng kita ni Gaga at ng iba pang mafia. Ang unang laban ay ang laban ni Silva laban kay Mavros, na kanyang napanalunan. Ang sumunod ay ang laban ni Turbo,
na madaling natalo si Krates ng Croatia, na nagpatalon kay Fornati sa tuwa nang nanalo ang kanyang fighter. Nagpatuloy ang laban, at sa pagkakataong ito ay haharapin ni Boyka ang isang fighter mula sa France na si Dupont. Muli siyang umiskor ng tagumpay sa ring. At sa pagkakataong ito, si Dmitry, ang mga gwardya at lahat ng mga bilanggo sa Chornya Cholmy Prison ay sinusuportahan si Boyka, at tila natuwa nang manalo siya sa laban at umabante sa semifinals. Ang final battle ay pinaglabanan ni Dalor at Lomchai, kung saan mabilis na nakuha ni Dalor ang kanyang tagumpay. Dahil sa kanilang tagumpay, umabante sa susunod na round sina Boyka, Turbo, Dalor at Silva. Samantala, ang mga natalong fighter ay mabilis na inalis doon. Sa pag-aakalang ibabalik sila sa kani-kanilang bansa, inutusan ni Kos ang kanyang mga tauhan na patayin ang mga fighter na nabigong umabante sa semifinals. Kinabukasan, nang bumalik ang mga fighter sa quarry upang gumawa ng mabigat na trabaho, si Boyka ay nagkaroon ng isa pang pagtatalo kay Turbo, na humantong sa isang laban, dahilan para sila ay ipatapon sa isang napakakitid na Bartolina. Matapos silang palayain dahil sa ilang manipulasyon ni Gaga at Fornati, isiniwalat ni Boyka at Turbo ang forced labor na kailangan nilang gawin, at ang special treatment na natatanggap ni Dalor sa bilangguan. Matapos marinig ang tungkol sa pagtrato ng bilangguan sa kanilang mga top fighter, pumunta ang dalawang mafia boss sa opisina ni Warden Kos. Pagdating doon, nakipagkita sila kay Rezo, ang PSC mastermind, na ipinaliwanag ang tournament ay palaging dinadaya upang matiyak ang mataas na kita sa pinakamababang risk. Ang sapilitang pagpapatrabaho ay sadyang ginagawa upang pisikal na pahinain ng iba pang mga mandirigma, para si Dalor ang manalo sa laban. Iminungkahi ni Rezo na i-cash out ni Gaga at Fornati ang lahat ng kanilang mga ari-arian at ilagay ang kanilang mga taya kay Dalor, na tiyak na mananalo at garantisado ni Rezo na makakakuha ng dobleng kita. Nang ma-realize na ang katapatan sa kanilang fighter ay hanggang lang sa kanilang kita, sina Gaga at Fornati ay sumang-ayon na sa arrangement na ito. Samantala, sina Boyka at Turbo ay muling nag-away sa quarry. You wanna do this again? See me move? You move with me. Ngunit pagkatapos nito ay nakahanap din sila ng common ground at kalaunan ay nagkasundo na. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkaroon ng tiwala sina Boyka at Turbo sa isa't isa, at itinoon ang kanilang atensyon sa pagtalo kay Dalor sa tournament. Matapos malaman na ang PSC tournament ay inarrange ng mga mafia na nagpasya na kung sino ang mananalo, sinimulan ni Boyka at Turbo ang pagtatrabaho sa minahan bilang bahagi ng kanilang pagsasanay upang madagdagan ang kanilang pisikal na lakas. Isang araw, nang buhatin ni Boyka ang isang malaking bato, na-realize ni Turbo na siya ay may injury sa tuhod. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang ugat ng isang halamang gamot, na pinaniniwala ang kayang maibsan ang sakit sa kanyang injury. Si Boyka, na nakita ang tato sa katawan ni Turbo, ay nagtanong tungkol dito. Inihayag ni Turbo na ang tato ay inspired ng kanyang anak na lalaki at ng kanyang anak na babae. Nang tanungin ni Turbo si Boyka tungkol sa kanyang dahilan ng pakikipaglaban, sinabi niya na binigyan siya ng Diyos ng regalo sa pamamagitan ng pagiging pinakamahusay na fighter sa mundo, kaya dapat siyang lumaban at nararapat na igalang. Samantala sa ibang lugar, lumalabas na dinoble ni Gaga ang taya ayon sa mungkahi ni Rezo. Sa semifinals, makakaharap ni Boyka si Silva. Naging matindi ang labanan sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa huli ay nagawang matalo ni Boyka si Silva sa pamamagitan ng triangular headlock. Matapos ideklarang panalo, at entitled na umabante sa final round, tinulungan ni Boyka na makatayo si Silva, at pinuri siya para sa isang magandang laban. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos noon, pinatay din si Silva gaya ng ibang natalong fighter. Nang ma-realize na sina Boyka at Turbo ay mas malakas kaysa sa inaasahan, si Rezo at Warden Kos ay gumawa ng plano at inutusan ang mga gwardya na bugbugin si Turbo. Nang maglakad siya papunta sa kanyang selda, nagulat si Boyka nang makita ang bugbog sa radong kalagayan ni Turbo. Samantala, kinumpronta ni Dalor si Boyka sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa kanya, kung saan tinawag niya itong kampyon ng imburnal at nagbantang papatayin si Turbo sa semi-final fight. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Boyka, hindi tumugon kay Dalor, at dinagdagan ng bahagi ng kanyang pagsasanay, lalo na ang pagre-rehabilitate ng kanyang tuhod. Sa kabilang banda, makikita rin si Dalor na nagsasanay ng husto para sa darating na laban. Hindi makayanan ni Boyka na makitang nahihirapan si Turbo, na pinipilit pa rin ang sarili na magsanay kahit na siya ay malubhang nasugatan.
Kinabukasan, nang dinala ang mga bilanggo para sa next round ng hard labor, sinubukan ni Boyka na kumbinsihin si Turbo na tumakas sa halip na harapin si Delor sa kanyang sugatang estado. Dahil alam niyang dating sundalo si Turbo, gumawa si Boyka ng plano para makatakas si Turbo sa kagubatan, kung saan magaan ang seguridad at mabuhay ng matagal hanggang sa tuluyang makipag-ugnayan sa black market. Noong una, hindi sumang-ayon si Turbo. Gayunpaman, ibinunyag ng isa pang bilanggo na ang mga natalong mandirigma ay ini-execute, kaya sa huli ay nagbago na ang isip ni Turbo at sumang-ayon. Sinubukan ni Boyka na basagin ang mga chain ni Turbo, ngunit nahuli siya ng mga gwardya, dahilan para kailanganin ng dalawa na labanan ang mga gwardya ng sapat na mahabang panahon upang makuha ang susi. Matapos mapalaya, agad na tumakbo si Turbo sa kagubatan, habang si Boyka naman ay hinuli gamit ang mga armas. Pagkatapos nito, agad na ibinalik si Boyka sa bilangguan, kung saan nakaharap niya sina Rezo, Warden Kus, at gayon din si Gaga, na ibinunyag sa kanyang nagbago siya ng taya at ganap na sinusuportahan si Delor, na ayon sa kanila ay panalo na. Dahil alam niyang nawalan na siya ng suporta, ipinangako ni Boyka na dudurugin ang mga taya ni Gaga at ng Mafia, sa pamamagitan ng pagtalo kay Delor sa final round. Sa sumunod na eksena, nagsimula na ang final battle. Dahil nakatakas si Turbo, dumiretso si Delor sa final round at lalabanan si Boyka. Matindi ang pustahan ng mga manonood at ng mga mobsters sa laban na ito, kung saan halos lahat sila ay tumaya sa pagkapanalo ni Delor. Naging matindi ang laban sa pagitan ni Delor at Boyka, kung saan nakuha ni Delor ang kalamangan gamit ang kanyang napakabilis at malalakas na pag-atake, na dinagdagan pa ng malaki niyang pangangatawan kaysa kay Boyka. Dahil alam niyang nagtamo ng matinding injury sa tuhod si Boyka, hindi sinayang ni Delor ang pagkakataon nang sipain siya ni Boyka. Nasalo niya ang tuhod ni Boyka at binugbog siya ng husto. Hindi tumigil doon si Delor at patuloy na inatake ang tuhod ni Boyka. Nang nawala ang kanyang liksi at kakayahan sa pagsipa, nakarecover si Boyka, at umasa sa kanyang endurance at pain tolerance, habang sinusurvive ang ilang malalakas na pag-atake ni Delor. Nang ang akala ng lahat ay tapos na ang laban nang napatalsik si Boyka sa ring, si Boyka, na nasulyapan ang mop at balde na ginagamit sa pagsipsip ng dugo pagkatapos ng mga laban, nakahawig sa mga ginamit niya sa kanyang pagsasanay, ay bumalik sa ring bago ang 10 count. Pagkatapos ay kinuha niya ang puro dugong pad sa mop at itinali ito sa kanyang tuhod. Nagsimula siyang gumamit ng bagong estilo ng paghahalo sa mga elemento ng grappling, dirty boxing, headbutts at elbows, wrestling, at wushu. Sa huli, pinabagsak niya si Delor sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang paa at pagsira sa mga pagdududa ni Gaga at sa lahat ng nag-aakalang hindi siya mananalo sa laban. Nang matalo sa taya at mawalan ng maraming pera, si Fernati ay galit na nagtungo sa opisina ng prison warden. Pagkatapos ay binaril niya si Rezo, ngunit kalaunan ay binaril din ng warden si Fernati. Sa kabila ng pagkapanalo sa tournament, hindi pinayagang makalaya si Boyka dahil hindi pa nahahanap ng mga gwardya si Turbo. Dahil si Boyka ang may pananagutan sa pagtakas ni Turbo, sinabi ni Kos na si Turbo ay mananatiling malaya habang si Boyka ay ililipat pabalik sa kanyang orihinal na bilangguan sa Russia, kung saan tumugon si Boyka na wala na siyang pakialam. Tulad ng ibang mga natalong fighters sa bilangguan, papatayin din si Boyka. Ngunit sa kabutihang palad, siya ay nailigtas ni Turbo. Pagkatapos ay nagtungo sina Boyka at Turbo sa isang sasakyan, kung saan naghihintay si Gaga sa loob. Lumalabas na hindi sinunod ni Gaga ang payo ni Rezo at sa halip ay dinoble ang taya sa pagkapanalo ni Boyka. Ibinunyag ni Gaga kay Boyka na noon pa niya alam na si Boyka ang pinakamahusay at pinakamalakas na fighter sa mundo, lalo na kapag galit siya. Kaya naman, itinaya niya ang lahat ng kanyang pera para sa tagumpay ni Boyka, at nilinlang ang iba pang mga mobster. Hindi lang yun, dinagdagan niya pa ito sa pamamagitan ng pagligtas at pagtago kay Turbo nang makatakas siya. Pagkatapos nito, niregaluhan ni Gaga si Boyka ng isang suitcase ng pera para sa kanyang tagumpay sa PSC tournament. Bago maghiwalay ng landas, sa wakas ay ibinunyag ni Boyka ang kanyang unang pangalan kay Turbo bilang Yuri. Sa kabilang banda, inamin din ni Turbo na ang kanyang tunay na pangalan ay Jericho, nang hindi nare-realize na si Boyka ay may espesyal na pagpapahalaga sa mga religious preferences. Bilang pasasalamat, pinasalamatan ni Boyka si Turbo sa pagpapalaya sa kanya. Pagkatapos ay hinamon siya ni Turbo sa isang laban sa hinaharap, at tinanggap naman ni Boyka ang hamon.